Hello mga guys! Ayan, gagawa tayo ngayon ng cake ng mga bata. Kasi nag-request si Ate Iris, nagagawa daw ako ng cake niya. Ayan, ito ang gagawin ko. Ano na lang ako ng butter, eggs, at saka milk. Nagluto ko rin si Little Boy ng kanin kasi gusto daw niya ng kanin with sinigang na manok. Nagluto din ako ng sinigang na manok mga guys. Kasi gusto daw ni Kuya ng sinigang na may sabaw. Ayan. Magkaiba sila ng gusto. Si Little Boy gusto niyo ng may sabaw. Pero kahapon, kumain naman sila ng kanin na with sabaw dahil ilang araw na kasi hindi sila nakakain ng kanin dahil naubusan kami ng bigas. Sabi ko sa tatay namin na mag-order na siya sa Amazon. Nakalimutan niya. Makakalimutin na yung aking darling kasi masyado siyang subsub sa trabaho kasi. Nagising na yata si Kuya Stewart. Ayan mga guys. Maglagay na tayo doon sa maliit lang kasi ang lagayan. Ayan, magano na tayo ng butter. Kamayin ko na nga lang. Malinis naman yung ating kamay. Para hindi siya didikit. Kaya lagyan natin siya ng butter. Buti na lang meron yung mga gamit ng hipag ko dati na na binigay sa amin. Kaya ito ang ginagamit ko. Hindi ko alam kung nakalipat na siya sa sa bagong tirahan niya kasi yung bahay niya, bininta niya doon sa kakilala din nila. Kasi yung kukuha sana dapat nag-back out dahil may daw yung ang dami niyang mga demand kasi. Ang ginawa na nga lang ng ihipag ko, may mga iba doon na iniwan siya parang yung 180,000 na na bayad sana ng bahay is naandun na lahat. May furniture na din siyang naiwan doon. Yung kama. Tapos meron din yung washing machine, yung dryer, ref. Kasi wala siyang paglagyan doon sa lilipatan niya kasi karaban lang siya. Yung karaban lang ang karaban lang siya mag-AC dahil mag-isa na lang siya tapos maliit lang. Parang isang kwarto lang kasi yung karaban. 2 kwarto kaso lang maliit lang yung mga kwarto. Parang yung tinirhan namin dati. Wala, parang tumaba na naman ako Mababa ako. Kasi ito naman ang aking kakainin mamaya. I-prepare ko mo siya. Ayan, low fat natural yogurt. Tapos lagyan ko siya ng avocado, blueberry, at saka raspberry, at saka strawberry. Para ko siya. Yan ang breakfast ko maya-maya. Wow! Hindi mo maintindihan talaga yung panahon ngayon. Summer, sabi nila, pero mas marami namang umuulan. Tapos ngayon, tignan mo, parang kagabi ang lakas ng ulan. Tapos kanina, mga 7:00, lumabas na yung araw, pero cloudy pa rin dyan sa labas. Kaya nagkakasakit yung yung mga bata ngayon dahil nag-change weather na siya. Malakas ng hangin sa labas, parang may bagyo lang Yan yung mga guys. Ng hangin
Yan, hindi ko pa malinisan yung bintana namin kasi hindi ko pa napakuha yung hagdan. Dahil mataas itong bintana, kailangan ko ng hagdan. Ayan, oh. Ang lakas ng ng hangin sa labas. Tapos yung pananim ni Mister na na Bermuda grass. Tingnan nyo. Pultak-pultak na ito. Tapos yung aking sayote, ang ganda na doon, oh. Yun siya. Yung sayote ko, ayun. Sana mag-ano na siya kasi malapit ng winter, mamamatay na yan. Kaya sabi ko sa asawa ko, magpagawa ako ng dyan, o yung para siyang bahay kubo na maliit para paglagyanan ng mga halaman. Kaya, para pag anuhan nila, pag winter na kasi, pag winter masyadong malamig, kaya hindi na bubuhay yung mga halaman, namamatay sila. Ayan na mga guys, nailagay ko ng aking cake. Naman yung isa. Lagay ko na doon sa aking oven. At ito pala ang aking iniinom araw-araw mga guys. I-try nyo maganda ito. Pag nagbabad na ako sa gabi, magbabad na ako ng 1 scoop sa gabi. Tapos ibabad ko siya sa tubig. Tapos pagkagising ko ng umaga, pagkatapos ko mag-toothbrush or anything, basta pagkagising mo ng umaga, pagkatapos mong ito na ang iinumin mo, yung wala pang laman ng tiyan mo. Diyos ko, sigurado, wala pang 1 minuto. Kaya 3 minuto, tawagin ka na doon sa trono. Maganda ito mga guys, i-try nyo. Yan ang lagi kong iniinom ng araw-araw. Tapos, nagbo-boiled ako ng gayubana leaves with paragis. Yung paragis ba na galing sa Pilipinas. Ito pala sinasabi nila na na barley grass doon sa Pilipinas. Kaya, nagtaka ako nung sinerge ko doon sa Google. Ano kaya yung sinasabi nilang barley grass sa Pilipinas? Yan pala. Pero maganda naman yan kasi yan ang iniinom ng kaibigan ko dati na nagkaroon siya ng doon sa suso niya ng bukol. Kabukol yung bubi niya dati. Tapos, yan, paragis ang iniinom niya. Pero siya, yung parang nagiling na siya, powder. Tapos, may kalamansi. Nilalagyan niya ng kalamansi araw-araw. Tapos, nung pupunta siya magpa-biopsy, sabi daw doon sa sa biopsy na daw yun, hindi siya cancerous ba? Kasi yung isang kasi yung sa akin kasi malignant. Yun, yung isa, yung benign na na bukol, kaya pero pinatanggal niya. Tapos hanggang ngayon okay naman na siya. Pero may tumubo na naman sa kanya na polyps sa kanyang colon. Tapos benign ulit. Tapos pinatanggal niya. Tapos may mayuma na naman siya. Tapos pinatanggal niya ulit. Sa awa ng Diyos naman, maano naman siya, maayos, okay naman na siya. Yung kumari ko na taga-Bataan. Kapag-asawa din siya ng Black American. Kaya maganda nga sa kanya dahil benign lang yung sa kanya Ako malignant, aggressive talaga, kaya kailangan ko magpa-chemotherapy. Mayroon na pala ako yung appointment sa August 15 ng aking appointment, kaya sabi nila sa akin, kailangan ko daw magpalakas kasi ang chemotherapy daw, maano daw yun. Kasi dalawa yung sa akin, radiation at saka chemotherapy, kaya sabi ng doktor sa akin na wag daw ako mag-alala dahil yung gamot na daw nila ngayon, hindi kagayon noon na talagang manghihina ka, pero tataka noon, ti agasan nga kasjay nga hanggang agkalbo. Tignan natin akong hindi ako magkakalbo. Kaya sabi ko naman sa asawa ko, baka magkalbo ako, di parehas na tayong kalbo, sabi ko. Sabi naman niya na, hindi mo talaga iniintindi yung sinasabi sa iyo ng doktor, sabi niya sa akin.
Kasi ang doktor kasi, pag nagsalita siya, grabe, hindi ko maintindihan yung accent niya. Yung iba naintindihan ko, pero yung iba hindi. Sabi niya na, di ba sabi ng doktor sa'yo na yung gamot na ibibigay sa'yo ngayon ay hindi ka magkakalbo dahil iba na yung gamot nila ngayon, sabi ng asawa ko sa akin. Kaya, ibig sabihin, hindi ka nakikinig sa audio. Hindi ko lang talaga maintindihan yung mga sinasabi niya. Ayan. Lagay na natin. Hindi naman pa nag-ano yung ano, pero mainit naman na yung ating oven. Ayan mga guys. Hintayin na lang natin na magano ang ating cake. At gagawa na ako ng aking breakfast. Ayan, kakain daw si Eris ng kanin. Diba? Kasi nagluto ako ng sinigang na manok. Kasi wala akong baboy, kaya yung manok na lang ang niluto ko. Mamaya ako mag-ano ng gayabana kasi masyadong maasid. Pagkatapos ko na lang kumain. Ayan. Gusto daw niya ng soup with chicken. You want chicken, darling? Iris? You want with chicken? No. Nagising si Kuya Little Boy. Kakain din yun ng rice. Kasi hindi masyado kasing nakaano si Stewart kasi minsan ayaw niyang kumain. Kaya pag nagigising na ako, nagsasaing na ako kaagad ng kanin para pag nagising sila, ito ang ipapakain ko sa kanila kaysa kakain sila ng kung ano-ano na naman. Hindi naman sila makakain ng ng kanin. Para kahit kain sila ng tanghalian ng kanin, basta pag gabi, yung bibigyan sila ng tatay ng kasi mahilig din yung tatay ng chicken nuggets. Tapos pizza. Tapos nung isang araw kasi hindi sila masyadong nagkakakain dahil sa ubo. May ubo sila kasi. Lalo na si Little Boy, pumayat na siya kasi hindi siya nakakakain ng masyado. Nagpintas si init na pero naglamag. Winter samot tan, gaminan. September magamin no next month tan, di barbaran. So, tingnan nyo yung pananim ng aking jusawa. May bunga na yung sili ko. Meron na siyang bunga na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ito sila dati kasi hindi pa sila namunga, nagbubulaklak lang kasi magkatabi sila dati, hindi ko pa yan naman winter na hindi pa kayo namumunga. Ito naman para siyang plastic, kinuha ko lang sa may sa may daanan. Nagtubo na, nagikarabasa ko. Buttersquash, dito eh. Dito mat ni, pinulitan peti. Dito mat jay sayotik. Dito karabasa ni, hindi nagad-ado, nagpisot din nagtubo. Hindi nagad-ado. Atrasado na silang atrasado ko na silang naibunubon kami. Karawar ko lang kami di hospital iday. Pag nag-winteran, matay na ito lagitan. Hindi na mag-bunubon nila kay ko nga pa. Bermuda grass. Kalbo-kalbo mat. Hindi nagagamot din nagtubo niya nagiday. Ruot sa. Nag-iyaroot. Pero nag-soft.
Very soft. Biglang muyot na niya. Kalbo-kalbo lang. Kalbo-kalbo lang. Bitan ni kahit ko mga ikatan dito. Umutan ng lagi mapan mga ikatan. Ikabi mo to dito Joy. Guys. Nag-ano na yung aking cake. Ano na natin. Tusukin natin kung naluto na dun sa loob. Nilagyan ko yan ng banana. Ang 2 banana. Aray! Medyo. Aray! Ang init. Grabe. Yan na siya. Luto na. Kain na tayo. Enjoy your cake. Ayan yung isa. Ito daw kay Iris. Ito din kay little boy. Tara mga guys, kain muna tayo. At hanggang dito na lang. Thank you for watching. God bless you all. Shout out po sa inyong lahat. At maraming salamat po.